Wait. Ano 'tong pinagsasabi ni MJ Mondihar? May nag-send sa akin ng ano, sino 'to, si Buninay. Yung mga nagse-send sa akin mga hindi ko kilala, eh. Puro ano, yung mga ano, eh, mga troll accounts, eh. Total pag-uusapan natin si Kibulok ngayon. Ay, naku. Meron sinabi si MJ Mondihar. Pakita ko sa inyo yung ano, picture. Ayan, si MJ Mondihar, picture niya. Ayan. Si MJ Mondihar. Sabi niya, "To all vloggers and content creators," sabi niya. Uy, addressing me? And other vloggers like me? Okay. Content creators daw. "Disrespecting and making fun of others, especially to a respected person like Pastor Apollo C. Kibuloy, who dedicates his life in serving the Almighty Father, does not make you famous in a positive way." Oh. Hindi ka raw sumisikat sa maganda. Alam nyo mga kotsero, wala akong pakialam kung di ako sumikat. Oo. Hindi naman ako nagko-content creator para sumikat, eh. Kung gusto ko lang sumikat, o di gagayahin ko na lang yung mga ibang content creator, magsiskit ako ng mukha akong tanga, masisikat pa ako. Okay lang sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Gagayahin ko yung mga ibang content creator dyan na willing sila magmukhang, di ba, nagpapatawa, di ba? I mean, yun ang sumisikat. Oo. Yun ang sumisikat. Or magpapapogi ako ng wagas, magpapa-abs ako, tapos magpo-post ako ng picture ko sa social media para may mga ganon. Yun ang mga gustong sumikat. At saka kung gusto kong sumikat, hindi ako magiging content creator, mag-aartista ako. hindi ako magba-vlog. Sabagay, may mga artista na ngayon na dating vlogger, no? Si Ivana Alawi, dati vlogger lang, yun artista na. But anyway, going back, it's deeply disappointing to see a person of faith and leadership being mocked for entertainment purposes. Kawawa naman si Kibuloy. Kawawa naman si Kibulok. Kawawa naman si Pastor Kanor. Kawawa naman si Pido Apollo Kibuloy. Si Pido Apollo Kibuloy, kawawa naman. Minamak daw sa social media. Gilan nyo ako. Alam nyo, mamaya, wait lang. Bago ako mag-react. Bago ko ibalita to. Goodness. True recognition comes from creating content that uplifts, inspires, educates, or entertains in a meaningful manner, not from disrespecting those who have devoted their lives to a higher purpose. Yun. Yun sabi niya. First and foremost, kung gusto mong gumawa ng content para sa sarili mo, gumawa ka ng content. Diba? Huwag mo kami utusan kung paano namin ginagawa ang content namin. Dahil hindi namin pinapakialaman ang content ng SMNI. Kahit nagpe-fake news kayo, pinakialaman ba namin? Hindi. Alam naman namin fake news kayo, eh. Oo. Kahit nagpe-fake news kayo dun sa SMNI, wala kaming pakialam. Pero kokontrahin namin yung fake news nyo. Ipapakita namin yung katotohanan. Kasi fake news nga kayo. Wala na kayong pinagkaiba kay Rappler. Pareho kayo ni Rappler. Iisa na lang kayo ng bituka ni Rappler. Wala na kayong pinagkaiba. Number 1. Number 2, our opinion of Apollo Kibuloy is our opinion. Huwag mong pakialaman ang opinion namin. Kung kayo, nadidiktahan kayo ni Apollo Kibuloy kung paano nyo siya titignan, kami hindi. Huwag nyo kaming diktahan. Hindi kami indoctrinated na maniwala na siya ay bagong appointed son of God. Oo. Para sa amin, kulto kayo. Fake Jesus, etong si Apollo Kibuloy. At kayo ay nabola ng isang scam artist. Nabola kayo ng isang kriminal na iniisip niya sarili niyang Diyos siya. Akalain mo yun mga kotsero? Nanggahasa ka ng bata, tapos ang sasabihin mo, huwag kang mag-alala,
Espiritu ng Diyos ang gumahasa sa'yo. Ang tigas ng mukha mo para sabihan kami na wala kaming karapatan ilahad yung ganyang kwento. Na wala kaming karapatan na mag-react sa ganyang kababuyan ni Apollo Kibuloy. Tigas ng mukha. Mhm. Imagine. Mock? What the hell? Mock? Gawin nyo muna. Gawin nyo muna. Kasi as far as we are concerned, meron siyang warrant. As far as we are concerned, the warrant is not just from the Senate. The warrant is also from the court. And not just one court. 2 courts. The courts of Davao, na nilipat na sa Quezon City, at court sa Pasig. At ang krimen niya doon, malala. Child sexual abuse. Human trafficking. Malala ang kaso niya doon. Pangatlo, or pang-apat ko na yata to. Pangatlo, bago kayo manermon sa amin, gawin nyo muna. Hindi nyo nga matapik na maayos ang presidente eh. Kung balahorahin nyo ang presidente, akala nyo, tinawag nyo adik, tinawag nyo bangag, nagparali-rali pa kayo. Oh. May rali-rali pa kayong nalalaman para tawaging adik at bangag si presidente. Tapos ngayon, hihingi kayo ng respeto. Seriously. Hihingi kayo ng respeto? Come on. Correct, hindi ko pa na-mention yung sa states. Mamaya, pag-usapan natin sa states. Hindi kayo taga-Kingdom of Jesus Christ. Kayo ay mga taga-Kingdom of Judas cult. Anyway, gandang intro natin para dito sa topic natin ngayon. Tignan nyo yung kababuyan ni Kibuloy. It seems, dito sa kababuyan ni Kibuloy na to, mga kotsero, ay hindi ho siya nag-iisa. Hindi ho siya nag-iisa. Pero unahin muna natin to kasi kanina hinahanap yung full video ni Arlene Stones. Oo. Hinahanap ko yung full video kaso hindi ko na siya hindi ko makita kasi nalibing na siya sa limot ng YouTube na yung YouTube videos kasi nag-aano yun eh, nag-a-adjust yun every 12 hours eh. So hindi ko na siya naabutan. Pero nakakuha ako ng mga snippets. Oo. Kanina kasi sa 2x2, finorward sa akin to. In-interview si Arlene Stone. Oo. Ang unang sinabi ay ere. Ito yung unang sinabi tungkol kay Kibuloy. Ex-pastoral member of KOJC o Kingdom of Judas cult reveals alleged victimization by Kibuloy. So dito parang idinitalye ni Arlene Stone kung paano sila na biktima. So, eto ngayon. Actually, in-invite ko yun sa Arlene Stone. Ang sabi niya sa akin, mag-invite pa raw ako ng ibang vloggers para conference call. Sabi ko, hindi ako ganun eh. Pag nag-interview po ako lang. Hindi ako nag-group interview. Pasensya na po. So, saka na pag gusto na niya akong kausapin. Open si Arlene. Yeah, open siya pero gusto niya yung, well, at least on my end, ang gusto niya is yung maramihan na. Kumbaga, may makasama ko ibang vloggers, ganun. Eh, kailan yun naman ako nakita nag-interview na marami akong kasama? Diba?
Di ba? Kasi good lang. Oh. Swerte ni Attorney Libayan, pumayag siya, di ba? Di ba? Swerte ni Attorney Libayan. So, it's okay. Okay lang yun. Anyway, Arlene Stone, baka naman. Pumayag ka kay Attorney Libayan, sa akin hindi. Baka naman. Oh, di ba? But anyway. Di, baka busy lang. Okay lang yun. Walang problema dun. Walang problema dun. No harm, no foul. It's okay. Anyway, may mga ibang interview naman. May mga interview naman. Ay. Anyway, so ito nga. Arlene Stone, a former member of the Kingdom of Jesus Christ or Judas Cult, and now US citizen, has shared her experiences of alleged victimization within Apollo Kibuloy's religious group. At sinabi nga niya di sa Dos por Dos. Kanina nga, hinahanap ko yung buong, tawag dito? Yung buong video. But apparently nga kasi, mga kotsero, si YouTube, kapag pala lumalampas ang 12 hours, yung mga naunang parte ng live stream, binubura na niya. So, wala. Hindi ko na nakita. But anyway. So, ito na nga. So, in-explain niya muna yung sa pastoral. Okay, she explained that when she was involved in the group, she didn't realize she was part of what later became known as the pastoral group. The term used at the time was the inner and innermost circle. So, hindi pa pala yung pastoral ang tawag. Ngayon lang pala ginamit yung pastoral, no? Oo. Ganun lang pala ginamit yung pastoral. Ngayon lang. The term used at that time was the inner and innermost circle. Wow. Mga ano yun, no? Mga biblical terms talaga yung ginagamit niya. Yung inner, meron kasing... I don't want to go there. But, ito kasi yung term na ginagamit ng mga simbahan to describe yung relationship ni Jesus sa mga iba't iba niyang disipulo. Meron siyang inner circle, meron siyang innermost circle, si Jesus, meron siyang innermost circle. Yung innermost circle niya, yung 12 disciples. Tapos meron siyang inner circle, yung inner circle niya, yung 100 yata. Yun yung mga 100 na followers niya. So yun yung inner circle. Ngayon, mga kotsero, hinhijack ni Kibuloy yung terminology. Oo, ng inner at innermost circle. Kay Kibuloy, apparently, ito yung mga tao na inaabuso niya. Na later on, nag-evolve, naging pastoral group na. Pastoral, siguro taga-alaga ng pastor, kaya pastoral. Ewan ko. Sabi, yung term na pastoral before nung time ko ay nag-evolve yan over time. Nung time ko, mayroong inner at innermost circle. Pero mula noong umalis ako, binago daw yan noong 2015 na ang lahat ng tinatawag na pastoral, sila yung may physical relationship with Kibuloy. Hindi na po ako belong doon according to that description. So buti siya, nakatakas siya. Buti siya. Swerte. Oo. Swerte ni Arlene Stone. Naiwasan niya to. Hindi niya inabot. Di ba? Stone joined in 1991 at the age of 15. Minor na siya nito. Minor siya nito 15. Starting as a worker and eventually becoming a full-time member. Over time, her connection to the group became inconsistent due to financial difficulties, leading to her inability to meet KOJC's required contributions. Ito yung mabigat eh. Ito yung mabigat. Yung basta usapang pera, mga kotsero. Mabigat yan eh. Mabigat yung usapang pera eh. I would blame myself siguro sa hindi na rin nag-iisip in a blatant statement na yung katangahan na rin ay bumalik ako noong nandito na ako sa Amerika. Ba't pa po kasi bumalik kayo, Ma'am Arlene? Ano ba yan? Nakatakas na po kayo eh. Well, siguro. I don't know. Siya naman nagsabi, katangahan daw eh. Ay bumalik ako nung nandito na ako sa Amerika as member. Naging active ako ulit kay Kibuloy but pinaalis ako ulit noong 2013. Parang black sheep si si Arlene. So, si Arlene. Si Ma'am Arlene.
Stone described how she reconnected with the group after moving to the US. Baka kasi kailangan siya. Kasi, syempre, pera-pera, di ba? Si Arlene nasa Amerika na. Baka gusto niyong kausapin ulit. May pera na yan. Di ba ganun? In 2004 but was later dismissed in 2013 after failing to meet financial obligations. Ito yung matindi, mga kotsero. Ito yung matindi. Pakinggan natin yung kwento. Ito, nakakuha ko pa to sa Twitter. Ito yung kwento tungkol dyan sa financial obligations. Mga kotsero, ako pinapakinggan ko lang eh. Gigil na agad ako eh. Hindi ko alam sa inyo. Pero ako, nung pinakinggan ko to, parang, what the F? What the F? Tuloy natin. Bayad, Katunyeng. Hindi daw po tayo nakabayad kasi yung members po kasi meron silang mga patong-patong na yung goals, tinatawag po namin na pledges yun. Meron kaming mga pledges weekly, yung iba monthly, tapos yung iba every 3 months, yung iba every 6 months. Depende kasi may ano kami, pledges sa birthday ni Kibuloy, pledges namin sa mga anniversary. Meron kaming pledges pagdating sa Jubilee, which is January. Meron kaming TV pledges. Meron kaming pledges to the poor. Ang dami namin pledges. So, dumating yung time na yung pledges namin, yung pledges ko, hindi ko na naibigay consistently kasi dumating po yung time na ako po ay nagkaroon ng anak, pangalawang anak, at yung nanay ko na pinitisyonan ko ay nagkasakit po dito sa US. So hindi po naging regular yung aking pagtatrabaho. Kasi nung time po na ako ay may asawa, yung pangangailangan namin sa bahay ay shoulder ng aking asawa. So yung sweldo ko ay binibigay ko lahat kay Kibuloy kasi wala naman akong responsibility cover ng asawa ko. So nung time na hindi na regular yung aking trabaho kasi inalagaan natin yung ating anak at yung aking nanay, doon po sila nagalit kasi ang nangyari po kapag hindi ko po naibigay yung aking goal, yung aking pledges ng isang buwan, papatong po yan for the next month. Magiging utang nyo. Para nga palang electric bill o water bill pumapatong. Talagang water bill, electric bill. Pero Arlene, magkano ba yun? Para may idea lang ako, yung kayo po, yung personal nyo, magkano po yung inyong Personal pledge ba yun na sarili nyo yung amount o sila ang nag-i-impose ng amount? Sila ang nag-i-impose ng amount. So una, ibibigay mo yung tithes mo, yung 10% of your income. Okay. So depende kung magkano yung income mo, ibibigay mo yung 10%. 10%. Tapos meron ka pang yung offering. Dapat yung offering, kasi alam nila kung magkano income mo, dudubihin mo yon yung offering. Tapos meron silang ini-implement na mga goals, mga pledges sa amin. Like for example, yung TV pledge, weekly namin dyan is $150. Yung weekly. Tapos meron pang monthly. Nakalimutan ko yung monthly namin. Basta yung buong buwan mo na pledges ay umaabot siya ng between 1,800 to 2,500 Dollars. a month. Dollars po yan. Dollars, yes. Tingnan nyo, napakawalang hiya talaga eh. Alam nyo mga kotsero, yung tithes is a biblical concept. And it's actually a good biblical concept. Kasi yung tithes, kumbaga, the teaching about it is offering mo yun sa Panginoon. Yung ikapo ng iyong lahat ng kinikita. Ibibigay mo yun sa Panginoon. Kasi the idea is, God gave you the 100%, binigyan ka ng Panginoon ng 100%. Ano ba naman yung sambahin mo siya sa pamamagitan ng ikapo? Samba yun kasi, samba. It's a manner of worship, yung ikapo. Pati yun, sinira niya yung konsepto. Sinira niya yung concept. Actually, sa New Testament, binago pa nga ni Jesus yan eh. Sabi, kung ano yung nasa puso mo, yun na lang ibigay mo, kahit hindi na ikapo. Importante yun, nakikita ng Panginoon yung nasa puso mo. Yun ang sinasabi ni Jesus dati. Tapos meron pa siyang tinuro. Si Jesus, ang sabi niya, nakikita nyo ba yan? Yung pulubi
na nagbigay ng ano, ganito, ganyan. Tapos tinan niyo yung mayaman, na binigay nga niya ikapo niya, pero ginagawa lang niya yan para magyabang, ganun. So may ganun pang turo. So it's actually, it's worship. Worship yun. It's a manner of worship. Yung pagbibigay ng tithes or ikapo. Pati yung konsepto nun, sinira ni Kibuloy. Ginawa niyang mandatory. Ginawa niyang sahod para sa sarili niya. My goodness. Imagine let's say kumikita kayo, yung, alam ba, let's say ang kita nyo is 100K a month. Sabihin na natin gano'n, 100K. So, automatic, ang 10% mo will be 10,000. So, 10,000 pesos. Ibibigay mo ay Kibuloy. 10,000 pesos. Ibibigay mo ay Kibuloy. Tapos meron pa siyang binanggit kanina, meron pang offering na mandatory din yung offering. Mandatory yung offering, hindi mandatory yun. Sa Christian Church, hindi ho mandatory ang offering. Voluntary din yun. Sa kanila, meron pang, may computation pa. May computation pa yung offering niya. So, yung tithes times 2. So kung yung yung tithes mo is 10,000, i-multiply mo times 2, so 20,000. So 30,000 na agad yung ibibigay mo ay Kibuloy. Buwan-buwan. Meron pa siyang $150 na pledge per week. Anak-anang tipaklong. Ilang weeks meron sa isang taon? 51? 52? Parang 52 weeks yata. Sabihin natin 52. 150 times 52. Ilan ba? 52 ba? Ilang weeks meron sa isang taon? 51 o 52? 53. 53. Kulang pa ako ng isa. 53 weeks. Ayan, 53 weeks. May $7,950 ka pa. 56. 445,000 kada taon. Isang tao pa lang yan, ha? Isang tao pa lang yan. 52. Mali yung computation. Wait. 150 times 52. 78. Per year. Dollars. $7,800 per year. Times 56 pesos. 436,000 pesos. Divide mo sa 12. 36,000 pesos. Plus dun pa sa nauna mong 30. Plus 30. Every month, 66,000 pesos ay ibibigay mo kay Kibuloy. Every month. Isang tao. Assuming na kumikita ka ng 100K a month. Isang tao pa lang yan. Multiply natin sa 8,000. Halimbawa, lahat sila kumikita ng 100K. Halimbawa lang naman. Times 8,000. 531 million. Scam artist. Scam artist. Yung sinasabi ni Arlene Stone dito, mga kutsero. Nasa indictment na yan ng Amerika. Saan yan? Iba pa yung pastorals eh. Wait. Nasa indictment na yan eh. Wait lang. Saan na ba yun? Na-highlight ko na yung before eh. Eto. Andito. Yan o. Yung mga cheque. Yan o. Yan o. Mga cheque yan. Lahat yan, kakibuloy. Nasa indictment na niyan eh. Wire transfer, $30,000, $30,000, $35,000. $6,000, $38,000. Ang dami, di ba?
Matindi. Matindi. Mm. Yun pa lang yung scam niya sa pera. Sa pera pa lang yan. Wala pa yung sa bata. Wala pa yung sa bata. Ngayon, puntahan natin yung sa bata. Matindi to eh. Ex-President Duterte allegedly benefited from Kibuloy's pastorals. Sabi pa rin to sa interview ni Arlene Stone. Oh. Yan. Pero panoorin na muna natin yung video kasi maski ako nagulat ako dito eh. Hindi ko in-expect. Panoorin natin. Maikli lang naman. 1 minute, 58 seconds. Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. Tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron Ang baboy, di ba? Ang baboy. Tinratong hayop yung mga bata. Tinratong hayop yung mga babae. Pinapahiram. Ano ulit sabi ni MJ Mondejar? Nakakagigil yung kaipokrotohan nitong mga taong to eh. Saan yung message? Hanapin ko ulit. Wait, hanapin ko na lang sa Facebook. Baka nasa Facebook. Nakakagigil. Hindi na nakakatawa. Nakakagalit. Five hours ago lang niya pinost. Papakita ko ah. Excuse me. Sabi? Who dedicates his life in serving the Almighty Father? Huwag nga kayo magtago sa reliyon nyo. Huwag nga kayo magtago sa pangalan ng kulto nyo. Disrespecting and making fun of others, especially to a respected person like Pastor Apollo Kibuloy, who dedicates his life in serving the Almighty Father. Huwag kayo magtago sa pangalan ng nyo, ng reliyon nyo para ilusot yung mga kabalbalan ni Kibuloy. Magsalita kayo ng ganyan pag totoo na. Magsalita kayong ganyan pag totoo na nangyari. Na wala talaga siyang kasalanan.
Magsalita kayong ganyan pag pinasahod na kayo na maayos ni Kibuloy. Diyos ko, makapagtanggol kayo. Makapagtanggol kayo, hindi nyo man lang iniisip yung mga biktima, mga enablers. Tuloy natin. Ulitin natin sa umpisa. Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. Tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron Pakawalang ya. So this means, mga kotsero, pangit mang isipin, pero participant si Digonggong sa krimen ni Kibulok. It's bad enough. It's bad enough. It's bad enough. Napakawalang hiya na nga eh. Nung ginamit mo yung mga kabataan para magpayaman ng sarili mo. Napakawalang hiya na umabuso ka ng mga kababaihan. Napakawalang hiya na mga bata pa yung inabuso mo. Pinakawalang hiya na yung ginawa mo silang ginawa mo silang parausan ng mga kaibigan mo. Ang talaga naman. Tapos magsasalita itong mga empleyado ni Kibuloy na wag niyo insultuhin yung Kibuloy namin, wag niyo insultuhin yung Kibuloy namin. You know what? F you. F you and your opinions. Hindi ko alam sa ibang tao, pero ako personally, hindi ko ginagawa to para magpasikat. Wala akong pake kung hindi ako sikat. Wala akong pake kung hindi nyo ako kilala. Wala akong pake. Legit. Legit yan. Mabubuhay ako nang walang YouTube. Ginagawa ko sa YouTube, number 1, para makapagkalat ng information. Kasi marami akong political opinion na gusto kong i-share. At ang YouTube ang nakita kong pinaka-epektibong paraan para magawa yon. And thankfully enough, maraming naniniwala sa atin. Maraming pong salamat sa inyong suporta. It's very, very much appreciated. So hindi ko kailangan magpasikat. Wala akong pake kung hindi ako sikat. May pake ako kung ang sinasabi ko ay totoo o hindi. Yun ang pake ko. And right now, mga kotsero, right now, alam niyo yun, mas nakakagalit dito, yung mga taong katulad ni MJ Montehar. Yun yung nakakagalit dyan. Yung mga taong nagtatanggol pa kay Kibuloy, kahit alam nila na may mga ganito na akusasyon. Hindi nyo na binigyan ng respeto yung mga naging biktima. Hindi nyo na binirespeto yung mga tao, yung galit ng mga taong nakikisimpatya doon sa mga naging biktima. Dahil apparently,
yung isa sa mga bata na ipinasa kay Digong ay nandoon pa rin sa loob ng KOJC compound hanggang ngayon. Ang baboy nyo. Napaka-baboy nyo. At kahit magharap tayo in person, malamang sa malamang pag binati mo ko, yun ang unang-una kong sasabihin sa inyo, sa mga nagtatanggol kay Kibuloy, ang bababoy nyo. Baka hindi pa tayo mag-usap kasi hindi ko kayo papansinin. Pawa lang ya. Seryoso. Tuloy natin. Nung nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Yes, Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo yun. Nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang ating gustong ipanawagan sa ating government, Tunying and Jerry, na sana itong mga pastoral, yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang mga totoong pastoral kasi tayo ay peking pastoral. Kasi dumating sila, wala na ako doon sa loob. No? So sana panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Sarcastic comment ni ni Miss Arlene. Medyo sarcastic yung comment niya doon. Pero I mean, Kibuloy deserves it. It's not even a funny matter. Imagine ko anak niyo yun. Imagine ko anak niyo yun. Ginagahasa ng isang nagpapanggap na pastor. Tapos ipapasa niya sa tropa niya na tapos maglaland grabbing ka pa. Nakanantipaklong talaga. Maglaland grab ka, nanakawa mo ng teritoryo, mga katutubo. Napakawalang yan talaga. I don't even want Kibuloy to get hurt. Seryoso. Ayoko masaktan si Kibuloy. Ayoko ni gulpi, ayoko may makakuha siya ng gulpi. Ayoko siyang masaktan, ayoko siyang magkasakit. Gusto ko si Kibuloy ay malusog at nasa tamang katinuan kapag siya ay humarap sa hukuman para marinig niya ang salitang you are convicted. You are guilty beyond reasonable doubt. At gusto ko malusog siya at walang sakit at malinaw ang kanyang kaisipan kapag binasahan na siya ng kanyang hatol. Gusto ko malusog siya, malinaw ang kanyang isip kapag dinadala na siya sa Muntinlupa Penitentiary, sa Bilibid. Gusto ko malinaw ang kanyang kaisipan, malusog ang kanyang katawan habang pinagdudusahan niya na siya ay nakakulong sa loob ng kulungan ng Muntinlupa. Na kapag naghari-harian siya doon, ay gugulpihin siya ng mayor. Na pag meron siyang maling ginawa, masasaktan siya. Walang son of God dun. Walang son of God dun. No, TRL, ayoko siyang masilya elektrika. Gusto ko maramdaman niya yung bawat araw na yung sakit na ibinigay niya sa ibang tao. At sana
maranasan din niya sa loob ng bilangguan kung paano niya nilapastangan ang bawat bata na nilapastangan niya. Alam niyo na ibig kong sabihin. Alam niyo mga kotsero, ang krimen na pinakakinamumuhian sa lahat ng try niyo panoorin yung merong series sa Netflix. Ang title nun, yung Prisons, World's Most Dangerous Prisons. Oo. Yun. Yun ang title. At kakapanood ko nun, may natutunan ako isang bagay. Ang isang krimen na pinakakinamumuhian sa lahat ng kulungan na napanood ko doon sa World's Most Dangerous Prisons. Ang krimen na pinakakinamumuhian nila ay ang panggagahasa sa bata. Pinakakinamumuhian, pinakakinagagalitan nila yon. Mas mabait pa sila sa mga pumapatay. Mas mabait pa sila sa mga murderers, sa mga magnanakaw, sa mga pusher, sa mga drug lord. Mas natotolerate nila yan. Pero pag nalaman nila sa loob ng paiitan na ang iyong krimen kung bakit ka nakulong ay dahil ikaw ay nanggahasa ng bata, hindi ka tatagal ng 2 araw. Hindi ka tatagal ng 2 araw. Papatayin ka sa loob. At pipilahan ka pa. Pipilahan ka bago ka patayin. Nakakagalit. 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 Yung ganyang klaseng napakaraming kawalang-yaang ginawa ito ni Kibuloy. Alam, hindi rin ako magtataka. Hindi ko naman sinasabing ginawa ito ni Duterte. Pero hindi ako magtataka kung alam to lahat ni Digong at wala siyang ginawa. Baka nga damay pa siya sa human trafficking. Tapos anong sasabihin ni MJ Mondehar? Who dedicates his life in serving the Almighty Father? Seriously? Dapat nananahimik na lang kayo eh. Dapat nananahimik na lang kayo. Huwag muna kayo magsalita ng mga ganto-ganto. Kasi lalong nagagalit ang tao kay Kibuloy. Manahimik na lang muna kayo. Iniinsulto niyo yung katalinuhan ng mga Pilipino eh. Iniinsulto niyo yung kakayanan ng mga Pilipino mag-isip at mag-decide kung ano ang tama at mali. O syempre, merong mga aanga-anga na anyway. Anyway, may nagko-comment dito extra rate na raw sa US. Hindi pa pwede. Kailangan dito muna siya matapos bago sa US. Dito muna siya. Grabe, 3 oras na naman tong live stream ko dahil dito kay Kibuloy. Anyway. Sana lang ma-realize ng mga nagtatanggol kay Kibuloy na wala pa kayo sa posisyon para ipagtanggol siya. Wala pa. Sabihin na natin, a person is innocent until proven guilty in the court of law. Walang problema dyan. Walang problema.
A person is innocent until proven guilty in the court of law. Walang problema. Pero wag nyo kaming pigilan kung kami magagalit at kapag nakakarinig kami ng mga bali-balita na may mga gantong kabalbalan na pinaggagawa, yung poon nyo na peking Jesus. Wag nyo kaming pipigilan. Dahil kung nababastos kayo dahil kung ano-anong sinasabi namin kay Kibuloy, nagagalit kami dahil sa kung ano-anong pinaggagawa ni Kibuloy na nakalusot ng ganitong katagal na panahon. But anyway, hanggang dito lang po muna tayo for today's video, mga kotsero. Okay lang po ba na na bukas na po ako magsha-shoutout kasi may mga gagawin pa po tayo. Oo. So, pasensya na po mga kotsero, bawi ako sa inyo tomorrow, pero maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?